So, good morning po ulit sa inyo mga kapatid. Ang ating pag-aaralan ngayon, itong John 1:13. Pinamagatan kong ang pasimula ay ang salita. Maraming kaisipan ang na lumalabas sa mga talatang ito na nagpapagulo sa isip ng mga tao. Actually, yung study, kung tawagin sa theological parlance, yung theological term, ang tawag dyan ay Christology. Christology. Ibig sabihin, study about Jesus. Yan ang ating pagbubulayan ngayon para makuha natin ang ng maayos sa mga talata. Iisa-isahin po natin ang ipipraise po natin ang mga talatang ito para yung kahulugan ay talagang mapiga natin, may palabas natin kung ano ang ibig sabihin. Sa pasimula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Yung huling phrase, ang salita ay Diyos, ito ang nagpagulo sa mga tao. Nag-produce ito ng napakaraming libro. Tambak ang libro, nakikita ko yan, tambak ang libro na ang topic ay Christology. Pinag-aaralan talaga si Kristo. Maraming lumitaw na mga kaisipan tungkol dito. Hindi mabilang ang librong Prinudyos para lang pag-aralan si Kristo. Kasi nga nakalagay riyan, ang salita ay Diyos. Yung salita na tinutukoy dito ay si Jesus yan. Ang Greek term sa Grego, ang salita ay verbo. Sa pasimula ay ang verbo. At ang verbo kasama ng Diyos. At ang verbo ay Diyos. Ngayon, alam nyo naman ang aking paninindigan, hindi ko sinasangayunan na si Jesus ay ang Diyos. Pero maaaring itanong ninyo, bakit ganun, pastor? Kung hindi sa Diyos, bakit diyan nakalagay? Ito ang ating bibigyan ng pansin. Kasi ang salita ng Panginoon, hindi isang talata lang. Kailangan ay mai-connect din natin ito sa ibang mga talata para maipalabas natin ang katotohanan. Kaya nga, dito ay samahan ninyo ako habang nagpapaliwanag ako, talagang itutok ninyo ang inyong isipan. I-concentrate nyo sa pakikinig sa akin kasi baka hanggang sa matapos ako, nakatingin kayo sa akin, hindi naman pala naka-focus ang inyong isip, kung hindi sa naiwan ninyong utang, naiwan yung sinaing, naiwan yung problema sa bahay, present, physically present, mentally absent. Sana hindi gano'n. Para naman, pagkatapos nito, hindi na kayo sa akin magtatanong,
Hindi ninyo na ako sasabihin na bakit ganon, bakit ganon. Hindi nyo na ako iiwanan kapag marinig nyo ako pagkatapos ito. Kasi baka iwanan nyo ako, hindi nyo kasi maintindihan. Bigla iwanan nyo na lang ako dahil hindi naintindihan. Tapos magkukwento sa iba na malabo yung pagkakwento. Hindi nabibigyan ng justice ang mga sinasabi ko kasi hindi masyado akong napakinggan. Kaya, pwede ba makinig tayong lahat sa akin lang salita, nakatuon ang ating pansin? Okay mga kapatid? Sige. Sa mga talatang ito, liliwanagin at hahamunin ang paniniwala na si Jesus ay kapantay ng Ama at ng Banal na Espiritu. Kasi ang Trinity, pantay ang tatlong yan. Walang mas mataas, walang mas mababa, ang tatlo ay magkakapantay. Kaya siya tinawag na Triune God, Trinity. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos at Espiritu Santo. The Triune God. Ipapakita ko na ang konsepto ng Trinidad ay hindi matatagpuan sa kasulatan, kundi isang kaisipang gawa ng tao. Galing lang sa kanilang isip. Actually, yung Trinidad, hindi mo mababasa sa banal na kasulatan. Walang ganon sa banal na kasulatan. Kundi, prinoseso lang nila, ay ilagay natin na pantay ang tatlo. Gagawa tayo ng example na pagbabatayan ng Trinity. Ang example nila para mapatutuhanan nila ang Trinity ay yung triangle. Isang triangle sa taas ay ang Ama. Sa babang sulok, ang Anak. Sa kabilang sulok, ang Espiritu Santo, the triangle. Sabi nila, hindi mabubuo ang God kung wala ang triangle. Kaya ang God, sabi nila, ay binubuo ng tatlong persona. Yung mga paliwanag na ganon, katulad ng pinapaliwanag ko, hindi mo mababasa yan sa Biblia. Yan ay personal explanation ng mga tao. Magpapaliwanag ako dito sa inyo, wala akong kukuning sheep sa iba. Outside of the Bible, wala akong kukuning example doon. Pero hindi nila pwedeng ipaliwanag ang Trinity kung hindi sila kukuha ng halimbawa sa labas ng Biblia. Ang triangle ay sa labas ng Biblia. Naghanap sila ng shape, ng object, para patutunayan nila ang triangle, at ang nakita nila ay para patunayan nila ang Trinity. Ang nakita nila ay ang triangle. So, pangita na yun ay isipan ng tao. Prinosis ng isip. Hindi nabasa sa Biblia, kundi prinosis ng isip. Ngayon, para makuha natin ito, simulan natin ang pag-analyze. By phrasing ang kukunin natin. Anong sabi? Sa pasimula ay ang salita. Ang salitang pasimula
ay hindi tumutukoy sa pasimula ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay walang simula at walang katapusan. Kasi kung mag-iisip tayo na ang pasimula, ano yung nasa isip natin? Di ba ang nasa isip natin Diyos ng pasimula? Pero ang Diyos ay walang simula. Wala rin siyang katapusan. Hindi ka pwedeng magtala ng record tungkol sa Diyos. Hindi mo pwedeng isulat ang kasaysayan ng Diyos kasi wala nga siyang simula. Mula noon, ang Diyos ay isa pa lang. Wala siyang kasama, isa lang ang Diyos. Walang pwedeng mag-record kung sino ang Diyos. Wala kang matatala na kasaysayan ng Diyos. Kasi ang Diyos ay walang simula. Kaya ang binibigkas dito ng pasimula ay yung mga nilikha na mayroong simula. Gamitin lang natin ang ating sentido común. Nang pasimula, ibig sabihin, yung unang nilikha nang pasimula ay ang salita. Nang pasimula ng likhain ng Diyos, yan ang karugtong niya. Nang pasimula ng likhain ng Diyos ang sanglibutan, ay ang salita, naroon na ang salita. Ibig sabihin, nang pasimula ay naroon na si Jesus. Si Jesus ang una sa kanyang mga nilikha. Naunawaan niyo ito mga kapatid. Ang pasimula ay tumutukoy kay Jesus. Kasi siya ang unang nilikha. Hindi tumutukoy ang salitang pasimula sa Diyos. Kasi ang Diyos, hindi ka dyan makakagawa ng kasaysayan. Ang Diyos walang kasaysayan. Kasi wala siyang simula. Nakikilala lang natin ang Diyos sa kanyang mga likha. Sa mga gawa ng Diyos, doon lang natin siya nakikilala. Pero yung kasaysayan ng Diyos, walang nakatala dyan. Wala siyang simula na itatala natin. Wala siyang simula na i-record natin. Kung may simula ang Diyos, hindi siya magiging Diyos. Kasi ang Diyos walang simula. Hindi pwedeng iangkop sa kanya ang salitang simula. Ang salitang una, kasi kung may una, may pangalawa. Ang Diyos ay always nag-exist. Hindi pwedeng gamitin ang salitang simula sa kanya. Kasi kung gagamitin natin ang simula, mayroong pangalawa, pangatlo, pangapat. Kaya ang Diyos ay hindi angkop na gamitin ang salitang simula sa Diyos. Siya ay author ng kasaysayan, pero absent siya sa kasaysayan. Siya ang gumagawa ng kasaysayan ng mga tao, pero hindi pwedeng i-drawing, hindi pwedeng ikwento ang kasaysayan niya sapagkat walang natatala na kasaysayan ng Diyos. Sino pwedeng sumulat ang kasaysayan ng Diyos? Kasi wala pa ngang kasama siya. Siya lang mag-isa. Sinong utusan niya?
Siya lang mag-isa. Ang Biblia ay nagtatala ng kasaysayan ng mga nilikhang may pasimula, hindi ng pinagmulan ng Diyos. Yan ang banal na kasulatan. Lahat ng nilikha na mayroong simula na itala ng banal na kasulatan. Pero yung pinagmulan ng Diyos, walang record ang banal na kasulatan. Ang mababasa lang natin, mayroong Diyos kasi mayroong siyang nilikha. Yung universe, yung mga planet, yung pagkaka-arrange nito, nalalaman natin na mayroong nag-arrange, mayroong nag-ayos ng mga planeta para silang mga stars, nakabitin, nakalagay sila, yung mga planet hindi nag-umpugan. Mayroon talagang Diyos na naghanda ng mga ito. Doon lang natin nakikilala ang Diyos. Pero hindi siya pwedeng ikwento kung ano ang kanyang pinagmulan. Kahit yung mga nababasa ko sa YouTube, or napapanood ko pala sa YouTube, nagsasabi doon na ang pinagmulan ng Diyos, na-curious ako. Pinanood ko. Ang kanyang paliwanag, ganun din sa akin. Hindi pwedeng ikwento ang Diyos kung ano ang kanyang pinagmulan. Yan pala yung kanyang title na ang pinagmulan ng Diyos, parang catching title para manood ang tao. Katulad ko, na-curious ako. Kaya nanood ako. Pero ang laman ng video ay walang simula ang Diyos. Ang kasulatan ay isang ulat ng lahat ng nilikha ng Diyos, maging physical or spiritual. Isang ulat siya, report ng lahat ng nilikha ng Diyos. Kaya sa lahat ng nilikha ng Diyos, pwede natin gamitin ang una. Ang nilikha ng Diyos, halimbawa, pusa, may una yan. Kaya ngayon, nagparami lang. Ang tao, ang una sa tao, ang unang nilikha, ay si Adan at Eva, nagparami. Pero yung Diyos mismo ay nako, masisirang ulo mo dyan kung unawain mo kung saan siya nagsimula. Wala talagang simula ang Diyos, hindi natin maintindihan yon. Pero lahat ng kanyang nilikha, nauunawaan natin. Naunawaan natin ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha. Hindi natin mababasa sa Biblia ang pinagmulan ng Diyos sapagkat wala siyang pinagmulan. Naintindihan niyo ako mga kapatid? Malinaw yan ha? Wala siyang pinagmulan. Kaya hindi natin mababasa sa Biblia. Dahil dito, ang pasimula na binanggit ni Juan ay hindi tumutukoy sa Diyos, kundi sa paglikha na may simula. Ito ang katunayan na ang unang nilikha ng Diyos ay si Jesus. Sa lahat ng nilikha ng Diyos, una si Jesus. Siya ang kauna-unahan talaga. Wala pang iba, siya na. Basahin niyo itong Kawikaan 8:22-31, ubusin niyo yan. Kumuha lang ako ng ilang talata para lang
i-demonstrate ko sa inyo ang nakalagay rito. Sa lahat ng nilikha ni Yahweh, ako ang siyang una. Wala pa siyempre yung Jesus na pangalan. Noong una pang panahon, ako ay nalikha na. Matagal lang panahon ng anyuan niya ako, bago pa nalikha at naanyo itong mundo. Wala pa ang dagat nang ako'y lumitaw, wala pa ang mga bukal ng tubig na malinaw. So malinaw yung mga kapatid, siya ang una sa lahat ng nilikha. Kaya nga, mababasa natin sa banal na kasulatan, kasi siya ang una, ito ang mababasa natin. Naganap na. Sabi ni Jesus yan, ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Sa sino mang nauuhaw ay magbibigay ako ng tubig na walang bayad mula sa bukal ng tubig. Ang simula at ang wakas. Ako ang simula at ang wakas. Ang Alpha kasi, yan ang una sa alphabet ng Greek. Alpha. Sa atin ay A. Abakada sa atin A. Sa kanila, ang simula ng alphabet ay Alpha. At ang katapusan ay Omega, sa atin naman Y. Sabi niya, ako ang simula. O, kita mo na, inamin ng Panginoong Hesus. Siya ang simula. Pero yung mga tao, sa kanilang pag-uunawa sa Biblia, pag sinabi na siya ang simula, ang isip nila, Diyos. Ang nako. Sabi nila, talagang si Jesus ay Diyos kasi siya ang simula. Hindi tamang paglalapat ng pangunawa doon sa talata. Ang salitang ako ang simula at ang wakas ay nagpapatunay lang na si Jesus ay may simula. Nakukuha niyo mga kapatid? Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. Siya ang simula talaga. Lahat ng nilalang ay nilalang sa pamamagitan ni Jesus. Siya ang simula. Kaya ang lahat ng mga nilalang sa pamamagitan niya na. Kaya siya mismo umamin siya sa kanyang sarili, sinasabi niya, ako ang simula at ang wakas. Ibig sabihin, si Jesus ay mayroong simula. Naiintindihan niyo ako? Sama. Nalulukit natin kung anong pinagmula ni Jesus. Sabi kanina dito, sabi natin, ako ang una, ang siyang una, noon unang pamang panahon. Siyang una. Nalukit natin na si Jesus ay nilikha ng Ama. Saan siya nagsimula? Sama. Anong sabi ni Jesus? Akong simula. Ako lang mag-isa muna. Nung una, nang likhain na ang buong sanglibutan, lahat ng laman nito at saka ng universe, si Jesus pa lang ang kasama ng Diyos. Dalawa sila. Bakit dalawa sila? Para maging yan. Niloob ng Diyos na
lalangin ang isa pang nilalang para maging saksi. Tingnan nyo. Walang sinumang nakakita kailanman sa Diyos. Sabi nila, ang Diyos nakita. Si Jesus ay nagkatawang tao, nakita na maraming mga tao. Pero ang sabi dito, walang sinumang nakakita kailanman sa Diyos. Walang pa nakakita sa Diyos. Para maintindihan nyo, ang sabi ng John 14, hindi, John 4, may nakalagay doon na ang nakakalugod sa Ama na pagsamba, ayan na, ang nakarapat-dapat sa Ama, nakakalugod sa Ama na pagsamba, ay yung pagsamba sa Espiritu. Bakit Espiritu? Kasi hindi mo nakikita ang Ama. Walang nakakakita sa Ama. Kaya Spirit, pero mapipili mo yung kanyang presence. Anong presence niya? Yung Holy Spirit. Isinugo ng Ama ang kanyang Holy Spirit para i-represent sa tao. Para pag nasa atin ng Holy Spirit, para natin naramdaman ang presensya ng Ama. Pero ang totoo lang, yung Ama talaga ay hindi nakikita. Ang Diyos na tanging anak, ito binanggit naman ang Diyos, ha? Ang Diyos na tanging anak, na nasa kandungan ng Ama ang nagpapakilala sa Kanya. Si Jesus, sinugo para magpakilala sa Ama. Kasi hindi natin nakikita ang Ama, hindi natin siya makikilala, walang nagsasabi tungkol sa Kanya. Ang anak nasa sa kandungan ng Ama, yun ang nagpakilala. Bakit binigyan ng emphasis ang salita na sa kandungan? Para masiguro natin na totoo ang sinasabi ni Jesus tungkol sa kanyang Ama. Kasi siya ay eyewitness. Siya ang mayroong pagkaalam talaga sa Ama. Kasi nasa kandungan siya ng Ama. Ang Ama ay kasama niya araw-araw. Kaya alam niya kung ano ang ginagawa ng Ama, kung ano ang kalooban ng Ama. At yun ay pinapakilala niya sa mga tao. Ang credible witness dito, ang witness na mapapasaligan talaga natin, walang iba kundi si Jesus. Kasi siya ay nasa kandungan ng Ama. Yung mga nagsasabi dito na sila ay sinugo ng Ama, buwang ito, mga bulang propeta. Hindi nga nila nakita ang Ama. Tapos magsasabi sila na sila sinugo ng Ama. Si Jesus ang totoong talagang tanggapin natin. Pag sinabing sinugo ako ng Ama, totoo yun. Bakit? Nasa kandungan kasi siya ng Ama. Nakukuha natin mga kapatid yung mga points na sinasabi ko rito, ha. Isulat mo sa mga iglesia sa Laodicea. Ito ang sinasabi niya na ang pangalan ay Amen. Ang matapat at tunay na saksi at siyang pinagmula ng lahat ng nilalang ng Diyos. Sino ang matapat at tunay na saksi? Ang Panginoong Hesus. Siya kasi ang nagpakilala sa Ama. Siya ay nabubuhay sa kandungan ng Ama. Kaya inutusan siya. Siya ang matapat at tunay na saksi. Kasi hindi natin makikilala ang Ama, eh. Hindi natin makikita. Pero
Sa pamamagitan ng pagpapakilala ng anak, yung ama ay nakilala natin. Siyang pinagmula ng lahat ng nilalang ng Diyos. Siyang pinagmulan. Una mo nang nilalang ay ang anak. Mula sa Kanya, marami pang nilalang ang Diyos. Si Jesus ang pinagmulan ng lahat ng mga nilalang ng Diyos. Nakukuha niyo mga kapatid? Kaya kumuha ang Panginoon ng isa pa na makakasama niya, nung una isa lang, si Jesus, para maging saksi. Mayroon nang magsusulat, mayroon nang nakatingin sa ginagawa ng Ama. Si Jesus yun. Ang tanging saksi, ang tapat at tanging saksi. Ang Panginoon yun. Nung una, sabi ko, sino ang magre-record ng kasaysayan ng Ama? Wala siyang kasama. Pero nung lumitaw si Jesus, meron na. Mayroon nang magpapatotoo tungkol sa Ama. At walang iba, kundi ang Panginoong Hesus ang siyang magpapatotoo. Amen, mga kapatid? At mula kay Jesucristo ang tapat na saksi. Laging sinasabi ang tapat kasi si Jesus ay hindi buwaon. Tapat siya sa kanyang pagsaksi. Hindi siya nagsisinungaling. Ang panganay mula sa mga patay at tagapamahala ng mga hari sa lupa. Sa kanya na umibig sa atin, nagpalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ang tunay na saksi, si Jesucristo. Ibinigay niya ang kanyang buhay para magbubo ng dugo, para ang kasalanan natin ay mapatawad. Paniwalaan natin ang lahat ng sinasabi ni Jesus, sapagkat yun ay totoo, kasi siya ang tapat na saksi. Amen ba mga kapatid? Amen. Lahat ng sinasabi ni Jesus, paniwalaan natin. Siya ang tapat na saksi. Siya ang larawan ng Diyos na di nakikita ang panganay sa lahat ng nilalang. Sino ang panganay sa lahat ng nilalang? Si Jesus. Siya kasi ang una. Ako ang una. Ako ang pasimula at ang wakas, sabi ni Jesus. Siya ang larawan ng Diyos na di nakikita. Hindi nakikita ang Diyos. Katulad ng sinasabi ko kanina pa. Walang nakakita sa Diyos. Pero niloob niya na dalhin ni Jesus ang kanyang pangalan. Niloob niya na ang kanyang anak ay maging kalarawan niya. Nang sa ganon, hindi man natin makita ang Ama, titigan mo lang ang Panginoong Jesucristo, ang kanyang attributes, ang kanyang behavior, ang kanyang pag-ibig. Yun ang pag-ibig ng Ama. Larawan siya ng Diyos. Kaya sa Panginoong Hesus, tumingin ka, nakita mo na ang Ama. Nagtitiwala ka sa Panginoong Hesus, ang pagtitiwala na yan ay pagtitiwala na rin sa Ama. Bakit? Sapagkat ang larawan ng Ama, taglay ng ating Panginoong Hesus. Hindi kasi natin makita ang Diyos, niloob ng Ama, na maging kalarawan niya ang kanyang anak. Para nang sa ganon, sa sobrang awa sa atin ng Diyos, makita rin natin siya
kahit na sa pamamagitan ni Jesus. Kasi kung wala si Jesus, hindi siya nagsugo, ang Diyos ay talagang hindi natin makikita. Dahil Espiritu siya. Wala talagang mangyayari sa atin, kahit anong pagsisikap natin tingnan. Pero dahil sa awa ng Diyos, sa Kanyang habag sa atin, kawawa naman ang mga anak ko, ang mga tao. Gusto nila akong makita pero hindi pwede. Bakit hindi pwede? Pinalayas kasi tayo sa paraiso. Nung magkasala si Adan at Eva, pinalayas sila sa paraiso. Hindi pwedeng makita na ng tao ang Diyos. Ang nakakita sa Diyos, si Adan at Eva lang. Pero nung palayasin sila, wala na. Nung sumunod ng mga anak nila, Adan at Eva, hindi na nakita ang Diyos. Pero hindi nagkulang ang Diyos na paalalahanan ang tao. Maraming propeta, maraming mga leaders na ginamit ang Diyos para paalalahanan ang tao na huwag mapalayo sa Kanya. Yung mga moral values ay talagang itinuro sa mga tao. At ang huli na magpapakilala ay ang Kanyang anak. Hindi lang salita na tinuturo, kung hindi kalarawan pa siya ng Ama. Talagang matindi. Pag naisip ko ngayon talagang, Lord, Ama, yung tao talaga mahal mo. Kasi hindi mo talaga pinabayaan. Pinagpadala ka ng isang magtuturo, mangunguna sa amin na kagaya ng iyong larawan. Kaya ang Panginoong Hesus talaga ay kalarawan ng Diyos. Kaya mabait talaga ang ating Diyos. Hindi natin siya makita, pero ipagtiwala lang natin ang ating mga buhay sa ating Panginoong Hesus. Kasi yung lahat ng yun ay sa Diyos na natin ginagawa. Ang anak, ang maningning na sinag ng Diyos, kalarawan niya, maningning na sinag ng Diyos. Kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Oh, pareho na. Kapareho na ng kaningningan ng kaluwalhati ng Ama at saka ng anak. Kung ano ang Diyos, ganun din ang anak. Kapantay na ng kanyang kaningningan. Siya ang nag-iingat ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos ng linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng Diyos, sa kanan ng makapangyarihang Diyos, doon sa langit. Matapos na tayong linisin sa ating mga kasalanan, bumalik na siya sa langit. Umupo siya sa kanan ng Diyos. Yung kasama niya sa lahat ng panahon, si Jesucristo, yun ang pinaupo ng Ama doon sa kanyang kanan. Makikita niyo mamaya. Bakit siya tinawag ng Diyos? Mamaya makikita niyo. Siya ay una sa lahat ng bagay. Sa pamamagitan niya, ang lahat ng bagay ay nanatiling buo. Siya ang nagmimintin ng universe, ng mundo. Kaya hindi tayo sumasabog, hindi nakakaiwaiwalay, nasa kaayusan pa rin. Ang nagmimintin nun, si Jesucristo. Para hindi magwasak-wasak. Kung hindi ito minimintin ng ating Panginoon Jesucristo, baka nakaiwaiwalay na tayo, nakawatak-watak na ang mundo.
Pero ang Panginoong Hesus ay minimintin niya na manatiling buo. Itong kanyang anak, hinirang niya para maging tagapagmana. Tandaan nyo na-mention sa kanina na Diyos. Ang salita ay Diyos. Mamaya maintindihan natin yan kung bakit siya Diyos din. Hinirang para maging tagapagmana. Ngunit sa mga huling araw na ito, nagsalita ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng anak. Kita nyo nagsalita ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng anak. Na kanyang hinirang na tagapagmana ng lahat ng bagay. At sa pamamagitan din niya, nilikha ang sanglibutan. Unang nilikha si Jesus bago ang sanglibutan. Siya ang tagapagmana. Ipinamana sa kanya ang lahat. Biro mo, ang magbibigay sa iyo ng mana ang Diyos. At lahat ng ginawa ng ating Ama ay ipinamana niya sa kanyang anak. Kaya nga, mababasa natin kung ano ang Diyos, ganon din ang anak. Ako at ang Ama ay isa. Ganon. Lahat mababasa natin yan. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay. Kung wala siya, walang anumang nilikha. Malinaw yan mga kapatid Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Kung wala siya, hindi nalikha ang anumang mga bagay. Siya ang una bago ang sanglibutan. Ngunit itong mga huling araw, siya nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanglibutan at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Yun. Tagapagmana ng lahat ng bagay. Ng lahat ng nilikha ng Ama ay si Jesus ang magmamana. Kasi si Jesus lang ang kanyang inari na anak. Ang unang nilikha ng Ama ay si Jesus. Kaya si Jesus lang ang tanging tagapagmana. Katulad ng alam natin, yung pagkaraniwang abot ng ating isipan, kung ano ang mayroon ng magulang mo, mayroon din ang anak. Kung makapangyarihan ang magulang mo, ganun din ang anak. Ikaw lahat mong mamanayin. Ikaw lahat ang magmamayari. Ang magulang mo ang may-ari, pero yung anak ka may-ari din. Kasi, tagapagmana kayo. Alangan na ibigay sa'yo, 1/4 lang. Hindi ganun ang Ama. Ang buong nilalang ng Diyos, ipinamana niya sa kanyang anak. Ang lahat ng sama ay sa akin. Kaya ko sinabing tatanggapin ng Espiritu ang mula sa akin at ipapahayag niya ito sa inyo. Ang lahat ng sama ay sa akin. Kasi nga tagapagmana siya. Nakukuha niyo mga kapatid. Amen. Alam niyo, bago talaga itong aking mga tinuturo sa inyo, hindi ninyo ito maririnig sa iba, distorted ang kanilang gospel. Walang ganito. Paano magiging tagapagmana kung kapantay ng Ama ang Jesus? Sabi nila, pantay-pantay daw tatlo. Magmamana ba si Jesus kung pantay sila? Oh. At tagapagmana ay indikasyon na mas mataas ang nagbigay ng mana. Amen. Mas mababa ang pinamanahan. Kaya palpak talaga yung pantay sila. Palpak talaga. Mali talaga. Wala talagang katotohanan. Kaya nagsasabi sila, yung tatlong
persona ay Diyos. Ako natatakot lang, sino kaya ang Diyos ang tinutukoy nila? Hindi yun ang Diyos ng Biblia. Sa Biblia daw. Walang ganun sa Biblia. Si Jesus pinamanahan ng Ama kasi siya may likha ng lahat. Yung Ama tinutukoy rito ng Diyos. Yung nagpamana sa kanyang anak si Jesus. Kaya kung may tinutukoy man silang Diyos, nakakatakot yun kasi sinong Diyos ang kanilang binabanggit? Kaya nga si Duterte nung minsan nagsalita, sabi niya, your God is stupid God. Yung Diyos ninyo, totoo ang sinasabi nga, napaisip ako doon sino ba kilala ng Diyos? Yung Diyos ng tatlong persona. Ang Diyos ninyo sinasaksak. Ang Diyos ninyo sinasampal. Ang Diyos ninyo sinisipa. Yun ba ang Diyos? Stupid God kung ganon siya. Ay totoo naman yun Hindi mo pwedeng paluin ang Diyos. Hindi nga nakikita ang Diyos Paano mo siyang masasaktan? Makapangyarihan siya. Pwede mong mamatay ang Diyos. Imulat lang natin ang ating isipan, mga kapatid. Si Jesus namatay kasi siya ang inalay ng Ama, ang kordero ng Diyos, ang alay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayong lahat ay maliligtas. Pero yung Diyos mismo, hindi nakikita, hindi pwedeng mamatay. Nako, hindi ko alam ng mga taong ito nakapikit at nagbabasa. Amen. Sarado ang isip. Makipagdebate pa naman sila, magagaling sila makipagdebate. Ang tatalino, sasabihin kapag ikaw ang kulto, naku, babalik na rin ka ng mga yan. Pero, pwede na siguro ngayon, makipag-usap lang sila sa akin ng personal. Wala akong atrasan sa kanila. Hindi dahil matalino ako, kung hindi ipinahayag ng Panginoon sa akin ang katotohanan. Lahat naman ng sinasabi ko nandiyan, hindi ko naman gawa-gawa yan. Ang lahat ang samay sa akin kasi siya ang tagapagmana. Ay, naku. Tagapagmana siya Di ba ang Panginoong Hesus makapangyarihan? Ito ang dahilan. Lumapit si Hesus, sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Ibinigay sa kanya. Saan? Ang kapangyarihan sa langit at ang kapangyarihan sa lupa. Ibinigay. Sino ang mataas? Yung nagbigay o yung binigyan? Binigyan lang ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit siya binigyan? Kasi siya ang nag-iisang anak. Sa kanya ipinagkatiwala ang lahat-lahat. Actually, si Jesus ang manager natin sa mundo, sa universe. Siya ang namamahala sa lahat-lahat. Kaya ang mundo ay nanatiling nasa kayusan dahil kay Jesus. Pinangangalagaan ito ng ating Panginoon. Kaso lang siya nasabotahin ni Satanas. Katulad ng pagsabotahin niya sa mga turo ng Panginoon. Malinaw na tinuturo dito sa Biblia kung ano-anong mga pumapasok sa isip ng mga tao. Sabihin ko nga sa inyo, napakarami ng aklat ang sinulat sa buong mundo. Mula pa noon, marami ng turo tungkol kay Jesus. Samantalang ito lang ang
dapat malaman, hindi ka na mangangailangan ng maraming mga aklat. Nagpagulo sa mga tao. Tapos nag-aaral pa sila ng mataas sa pinag-aralan. Mga doctorate, mga degree nila matataas. Dalawa, masteral, dalawa, tatlo pa ang doktoral nila. Tapos ituturo nila tungkol kay Jesus. Fake news. Wala sa katotohanan. Ibinigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Anak ko. Walang nakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakilala sa Ama kundi ang anak, at ang mga pinili ng anak na pagpahayagan niya. Katulad ko, katulad natin, pinagpahayagan ng anak. Ngayon naunawa natin ang Diyos. Sabi kanina, si Jesus ay nasa kandungan ng Ama. Ito yung katotohanan, no? Walang nakakilala sa Ama kundi ang anak. Bakit siya kilala ng anak? Kasi siya ay nabubuhay sa kandungan ng Ama. Kasama sila lagi. Inaibig ng Ama ang anak at ibinigay niya rito ang pamamahala sa lahat ng bagay. Nako. Ibinigay, ha? Tandaan ninyo, mas mataas ang nagbigay kaysa sa binigyan. Ibinigay lang ito sa kanya. Sapagkat binigyan mo ako ng kapangyarihan sa sangkatauhan, no? Binigyan mo ako ng kapangyarihan sa sangkatauhan. Upang bigyan ko ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa akin. Malinaw yan, purong bigay yan na kapangyarihan. Ngayon, ang salita ay kasama ng Diyos. So, ang kapangyarihan, siyang tagapamahala sa atin, binigyan siya ng kapangyarihan. Ngayon, ang salita kasama ng Diyos. Nabanggit natin kanina, nung una, isa lang ang Ama. Nilikha niya ang anak, dalawa na sila. Kasama siya ng Diyos. Ito, tingnan niyo ito. Ngunit kung ginagawa ko ang mga ito, kahit hindi kayo maniwala sa akin, maniwala kayo sa mga gawa, upang inyong malaman at manawaan na ang Ama ay nasa akin at ako ay nasa Ama. Maniwala kayo sa mga gawa ko. Yan ang sabi ni Jesus. Upang malaman ninyo na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin, tingnan ninyo ang aking mga gawa. Bakit ito sinasabi ni Jesus? Kasi kung hindi kasama ni Jesus ang Ama, hindi siya makakabuhay ng patay. Kasi ang buhay ng patay ay ang Diyos lang. Pero nakabuhay kasi siya ng patay, yun ang patunay na kasama niya ang Diyos. Nako, maliwanag itong nangustong. Nasa Kanya ang Ama, kasama niya palagi. Kaya bumuhay siya ng patay. Hindi ka ba naniniwalang ako nasa Ama at ang Ama na sa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo. Ngunit ang Ama ay nasa akin ang siya gumaganap ng kanyang gawain. Si Jesus ang nagpiperform ng pagbuhay ng patay. Pero ang gumaganap ng gawain na yun ay ang Ama. Maliwanag yun na. Si Jesus ang nagsabi na mabuhay ka, pero ang bumubuhay yung Ama. Yun ang nagpapatunay na ang Ama ay kasama ni Jesus. Kaya,
Kung ano ang mayroon siya, mayroon ng ama. Kung anong mayroon ng ama, mayroon ng anak. Magkasama silang dalawa. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi kasama ni Jesus kasi ang nagpapatunay na talagang kasama ni Jesus ang ama, yung mga gawa. Yung mga gawa ni Jesus, ang ama lang ang makakagawa ng mga yun. Nakakita ang bulag, nakalakad ang mga pilay, nabuhay ang mga patay. Diyos lang ang nakagawa yun. Pero bakit nagawa ni Jesus? Kasi kasama niya ang Diyos. Patunay na magkasama sila. Maliwanag ngayon, mga kapatid. Ako, binibigyan na ng warning dyan. Malapit ka. Maniwala kayo sa akin, ako'y nasama at ang ama'y nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. Maniwala kayo yung ama ay nabubuhay sa akin, kasama ko ng ama. Dahil yung mga ginagawa ko, gawain niya ng ama. O naintindihan niyo mga kapatid? Maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. Sabi nila, ay si Jesus Diyos kasi nakabuhay ng patay. Hindi nila naintindihan kasi, hindi nila naintindihan na kaya nagawain ni Jesus kasi kasama niya ang ama. Sumagot sa Filipi, katagalan ninyo kung kasama, hanggang ngayon hindi mo pa ako kilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa ama. Bakit mo sinasabing ipakita sa amin ng ama? Ako at ang ama ay isa. Maliwanag yun. Bakit isa? Kasi lahat ng mga inuutos, kalooban ng ama ay siyang ginagawa ng anak. Ang anak ay nabubuhay ayon sa kalooban ng ama. Kaya lahat ng ginagawa ng anak ay yun ang gawain ng ama. Kaya sabi niya, ako at ang ama ay isa lang. Maging sa creation, kasama niya si Jesus, Genesis 1:26. Pagkatapos likhayan ng latang ito, sinabi ng Diyos, ngayon lalangin natin ang tao, ating gagawin siyang kalarawan natin. Yung salitang natin, walang ibang kasama ang Panginoon doon, ang Diyos, kundi si Jesus. Lalangin natin. Ibig sabihin, more than one. Yung natin na salita dyan, si Jesus Cristo yan. Kasi kasama niya si Jesus sa paglalang. Sa pamamagitan ni Jesus, ang lahat ay nilalang. Naintindihan niyo ito mga kapatid, mahala ka talaga yan. Ang salita ay Diyos. Yan. Ito na. Ang salita ay Diyos. Yan na. Mahirap kasi patuloy pero sandali na ito. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Kahit na siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ay kusa niyang binitawan ang katapatan niyang ito, ang karapatan niyang ito. Namuhay na isang alipin, ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Siya ay nagpakumbaba at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Anong sabi natin kanina, narinig ninyo? Saan galing ang kapangyarihan ni Jesus? Bigay ng Ama. Kasi siya ang tagapagmana ng lahat. Kung anong mayroon sa Ama, mayroon din sa anak. Kung ano ang kaluwalhatian ng Ama, ganun din ang anak. Kaya, kung titingnan mo talaga si Jesus, siya ay kapantay na ng Ama. Parehas na sila. Anak kasi ng Diyos, parehas sila. Hindi mamanahan si Jesus ng ang ipamamana kay Jesus ay 1/4 lang. Pinamanahan siya ng lahat-lahat ng mayroon ng Ama. Ibinigay niya sa kanyang anak. Kaya naging kapantay na ng Diyos. Ito ngayon, mga kapatid.
Maalala nyo si Lucifer? Si Lucifer ay hinirang ng Diyos na maging pangunahin sa lahat ng mga anghel. Napakagwapo ni Lucifer. Ningning ng kanyang kanyuan. Number 1 siya sa mga anghel. Pero gusto niyang pantayan ang Ama. Gusto niya rin maging Diyos. Kaya nagrebelde siya sa Ama. Pero binagsak siya ng Ama. Yun na, gusto niyang pantayan ng Ama. Pero si Jesus, bagamat kapantay ng Ama, ay nagpakumbaba. Ay nako. Hindi siya nagpilit na maging kapantay ng Ama. Ang pagkakaiba ni Lucifer, si Lucifer, hindi kapantay ng Ama, gusto niya pantayan ng Ama. Ang Panginoong Hesus, kapantay na ng Ama, nagpakumbaba. Yun ang kaibahan sa kanila. Hindi siya mayabang, hindi siya pinagmalaki, ako ay kapantay na ng Ama. Hindi ganon. Nanatili pa rin ang kanyang pagpakumbaba. Nanatili pa rin siya sa kanyang kalagayan bilang anak ng Diyos. Kaya, hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos. Ang totoong Diyos, ang Ama, pwede bang magubad ng pagiging Diyos? Hindi. Pero bakit ni Jesus nahubad? Kasi binigay lang sa kanya. Oh. Common sense lang. Ang Diyos, ang totoong Diyos, pwede ba, parang ito, totoong balat. Kung ba, mahubad ko ba totoong balat? Mamata ako pag hinubad ko to. Pero kung nagsuot ako ng damit, hinubad ko, pwede kong gawin yun. Ganon si Jesus. Isinuot lang sa kanya kasi yung pagiging Diyos. Kaya pwede niyang hubarin. Pero ang maganda rito, bagamat kapantay na siya ng Diyos, yung karangyaan ng pagiging Diyos, nagawa niyang hubarin na isasantabi niya. Pagpapakita ng pagpapakumbaba hanggang kamatayan sa krus. Wow! Palakpakan yung Panginoon dyan. Yan ang ibig sabihin. Ang salita ay Diyos din. Pero naging Diyos siya kasi binigay lang sa kanya ng Ama, pinamanahan siya ng lahat. Oh. Ngayon yung ipinamana sa kanya, pwede niya rin hubarin. Hinubad niya ang ipinamana sa kanya ng pagiging Diyos. Hinubad niya kapalit ng kanyang pagiging masunurin. Not my will, but your will be done. Hindi yung aking kalooban ang masunod, Ama, kundi ang iyong kalooban. Sabi ko nga, talagang perfect talagang Panginoon. Kaya ngayon talagang nakikita ko yung mga Kristiyano dyan na paglilingkod sa Panginoon. Nako, sumusunod daw sila sa Panginoon, naglilingkod. Pero ang pinaglilingkuran nila, kanilang tiyan. Lagi silang nagtuturo ng prosperity gospel. Manampalataya kayo sa Panginoon at pagpapalain kayo. Bibigyan kayo, pangungunahan kayo ang inyong mga anim magiging masagana. Kaya magbigay kayo ng ikasampung bahagi. Kasi talagang babalik yan sa inyo ng liglig at siksik. Niloloko lang ang tao. Hindi ganun. Kung magbigay ka man ng ikasapung bahagi, katapatan mo sa Diyos. Pero hindi yun kapalit ang kayamanan. Hindi ka magpapalaya ng Panginoon dahil nagbigay ka ng malaki. Hindi yung paglilingkod sa Panginoon ay talagang siksik-liglig ang iyong tatamasahin.
Yan ang tinuturo ng doon sa kabila. Sa pangunguna ni Sister Raquel. Alam na alam ko yan. Puno ng alahas yan. Hindi ganyan. Alukin kayo na sa pagpapalain kayo. Naku. Ang relasyon sa Diyos ay punong-puno ng paglilingkod lang. Kung bigyan ka man ng pagpapala ng Diyos, yun ay naayon sa kanyang salita. Walang sinuman nakakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama na nagpakilala sa Kanya. Yan ang Diyos na tanging anak. Kaya ang Diyos, kung tutusin, technically, ang Kanyang katangian Diyos din. Pero hindi siya pwedeng tawaging Diyos kasi may Diyos na. Sino yun? Ang Ama. Kaya ang tawag natin sa Panginoon ay Panginoong Hesus. Oh, Panginoong Hesus lang. Kasi yung Diyos ay mayroon ng pinaglaanan na title yan. Ang Ama ang may title ng Diyos. Bagamat magkapantay na sila sa kapangyarihan, hindi pa rin natin tinatawag na Diyos si Hesus. Kasi nga, mayroon nang nag-aangkin ng title ng Diyos. Ang Diyos ay hindi nakikita. Remain, dapat manatili ang kaisipan na ang Diyos hindi mo makita. Si Jesus nakita mo na eh. May nakakita sa Kanya. Hindi siya qualified na Diyos. Pero, Diyos siya sa katangian. Hindi lang siya pwedeng tawaging Diyos. Kasi ang Diyos, ang totoong Diyos, may ilalapat mo lang sa Ama sapagkat hindi nakikita. Kaya, ang kalugod-lugod, sama na pagsamba, ay yung pagsamba sa Kanya sa Espiritu. Anong Espiritu? Hindi nakikita. Anong katotohanan? Itong tinuturo ko sa inyo, katotohanan. Yung naririnig nyo, yan ang katotohanan. Yan ang relasyon ng mag-ama. Sana yan ang isang buhay natin. Isang Diyos, iyon ay ang Ama. Ito nang muli. Subalit para sa atin, isa lamang ang Diyos, ang Ama, na lumikha ng lahat ng bagay at tayo ay nabubuhay para sa Kanya. Iisa ang Panginoon, si Jesucristo, at sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay, sa pamamagitan niya ay nabubuhay tayo. Kaya kung paanong pinararangalan natin ang Ama, parangalan din natin ang Anak. Yun ay kalooban ng Diyos, ang magparangal sa Anak, katulad ng pagpaparangal natin sa Ama. Pag ginawa natin yan, mga kapatid, mabubuhay tayo. Magbibigay ito sa atin ng kalakasan. Yan ang magdudulot sa atin ng buhay na walang hanggan. Yung paniniwala na yan. Inaano ko yun sa inyo, sinashare ko sa inyo, binibigyan ko ng emphasis kasi sigurado ako, nababasa nyo naman, yung itinuturo kong ito sa inyo, yan ang magbibigay ng buhay na walang hanggan. Yung kinikilala nilang Diyos sa Trinity Doctrine, hindi ko alam kung sinong Diyos yan. Hindi galing sa tatlong persona ang Diyos. Ang Diyos ay isang persona lang at yun ang persona ng Ama.